So what's up sa inyo mga idol? Ito yung part 2 sa ating biyaheng Maynila patungong Negros sa aming lugar. Dito nga tinutulungan ko na yung pinsan ko kasi halos hindi na siya makagalaw dahil sumakit na yung tuhod niya. Dahil sa sobrang layo nga ng biyahe namin, umabot kami ng mga kulang-kulang 3 days ata yung biyahe namin galing ng Maynila. Araw at gabi yung biyahe namin, humihinto lang kami kapag kakain na. Talagang nakakapagod talaga yung dala nila kasi mabigat yan. May mga dalang Mirror Mastic na mga nakabox. Ayan yung box na yan, sobrang bigat ng karga nila, may mga damit pang dala, nasa top box pa, may laman pa yan. At hindi na nga mapurma yung mga motor namin, kitang kita yung putik dahil ang biyahe namin ay sobrang maulan. Kinabukasan nga, naghugas na din kami ng motor dito sa ilog at saka naligo na din kami, sobrang lamig ng ilog dito. At sinabay na nga naming hugasan yung motor nila ni Tito na panghabal. Kaso may problema kami dahil hindi na napaandar yung motor dahil binasa namin lahat. Nodos. Hingal malala dahil sa tulak. Yan nga pala kaya kami umuwi ng Negros dahil binyag sa anak ng kapatid ko. Dahil nga nasa Negros kami, sinulit na namin na gumala hanggang sa napadaan kami sa ilog na to. Yung parang pathway lang yung daanan, sobrang dulas. Saka pag bumabaha, hindi na to nadadaanan. Malakas pa din yung agos ng tubig. Kaya ingat na ingat kami dito kasi pag nahulog ka, malalim-lalim din yan. Shoutout ka Bomboy. Nakamangguda diri. Oo, sagasa. Bombong. Si Camarites. At dinaanan ko din sa trabaho ng aking pinakamagandang kaibigan na si Daishinami para mabigyan ng sticker. Kung gusto mag-sticker guys, may sa pakuan kay muuli ko niya. Nagmamadali nga ako ditong pumunta kasi nag-antay yung mga kasama ko. Sa sobrang ganda kasi ng kaibigan ko, nakalimutan ko na yung helmet, nakapatong pala sa motor niya. Aray ko. Dito nga, dali-dali na akong sumakay sa motor ko kasi nag-aantay yung kasama ko dahil babiyahe pa kami ng Cebu. Kasi nga, pupunta muna kami ng Cebu at gagala kami doon bago kami babalik ng Maynila. Iba naman yung ruta na dadaanan namin. Madami din kasi akong kaibigan dito sa Dumaguete. Dinaanan ko muna sila. Picture na lang nakuha natin dahil nalubat ang 360 natin. Kinabukasan nga, gagala na sana kami kaso ayaw umandar yung motor ng pinsan ko kaya kinarga na lang muna namin para mapaayos muna. Bukasan nga, nung naayos na yung motor ng pinsan ko, naglilibot kami sa Cebu. Dumadaan kami sa Sisilix. Ang ganda ng ilaw, sobrang sulit. At umabot nga kami dito sa tinatawag nilang 10,000 Roses. At ito nga ang unang bumungad sa amin. Dumiretso pa kami sa unahan para makita pa kung ano yung meron. Maswerte at walang gaanong tao dito. Sabi kasi nung nagbantay, madami daw talagang gumagala dito. Lalo na pag Sabado at Linggo. At ayun nga, binila nga namin to lahat kung totoo ba talagang umabot ng 10,000 roses. Sumakto naman siya. Pero kung bibilangin nyo ulit kapag pupunta kayo, kulang na to ng isa kasi dinala namin. At dumungaw nga kami dito kasi na-curious kami kung anong meron. Ayun pala, dagat na pala dito. Sobrang ganda. So para kami nakalutang pala dito sa unahan. Kinabukasan nga ng gabi, naghahanda na kami dahil babalik na kami ng Maynila. Kailangan kasi namin makarating sa port ng alas 12 ng madaling araw dahil yun lang yung available na barko na sasakyan namin. At dito nga, na-curious yung isang kaibigan natin, si Bayzupil. Sinubukan niya silipin yung kamera natin. Ano ba talaga yung dalawang mata sa kamera na to? Akala niya hindi naka-andar. Yun pala, naka-record siya. Nagpapadasal nga kami ni Dong Leo bago umalis. At nagpapagas na din kami para wala nang hintuan. Alas 7 pala kami umalis ng Cebu kaya matraffic. Nagsuot na rin kami ng vest dito para dagdag safety sa biyahe namin at para makita din namin ang bawat isa sa amin. Pagdating namin ng port, hindi kaagad kami pumapasok. Hindi ko na lang pangalanan kung saang port. Basta alam nyo na sa mga rider dyan na tumatawid ng dagat. Alam nyo ang diskarte kung paano tayo makakalis sa gasto. Oo, tama yung hinala ninyo. Kinarga namin yung motor namin sa truck bago pumasok ng barko.
Kinaumagahan nga, nagpakuha ako ng video sa kasama ko. Kunwari, gwapong-gwapo ko sa sarili ko. Nakatambay lang kami dito kasi 1 oras na lang din makarating na kami sa Matnog Port. Dahil pagbaba namin ng Matnog Port, babiyahin na naman kami ng 20 hours papuntang Maynila. Pagdatingan ng Matnog Port, naghahagis tayo ng mga barya para sa mga nangihingi sa baba. Kawawa naman kasi may mga bata silang kasama na sa bangka pa. Paglabas namin ng barko, sobrang lakas ng ulan. Sabi ng driver ng truck, sakay na lang kami sa likod kasi bawal kami magbaba ng aming kinargang motor sa truck doon sa port. Kaya hanap muna kami ng mapistuhan para magbaba ng aming karga. Nasa likod pala yung motor namin, ng mga bakal na yan. Nakaharang yung bakal kaya hindi talaga makikita. Yung likod naman may nakapalibot na trapal. Sobrang malas yung biyahe namin kasi maulan talaga. Naiwan pa yung mga raincoat namin sa Negros. Kaya ang ginawa namin, naghahanap na lang kami ng mabibilihan ng raincoat dahil hindi talaga kaya. Pawala-wala yung ulan. Kaya nagsuot na lang din talaga kami ng raincoat para hindi na kami hinto. Aalis na kami dito sa Matnog papuntang Maynila. Hindi ko na i-record galing dito papuntang Maynila dahil sobrang haba ng biyahe. Nasa 20 oras yung biyahein namin. At siguradong malulubat na din yung kamera natin. Kaya kung umabot ka dito, maraming salamat sa'yo. Hanggang sa susunod, ride safe mga ka-rider.